Ibang klaseng travel ba ang hanap ninyo? Isang uri ng bakasyon na hindi lang nakatuon sa pahinga, kundi sa isang kumpleto at kakaibang karanasan. Isang biyahe na pinagsasama ang relaxation, libangan at pagtuklas. Ang buong kwento, panoorin sa aking report. Narito ako ngayon sa Spectrum of the Seas, isa sa pinakamalaking cruise ship ng meron din mga crew. At tingnan natin, ano nga ba meron sa isang cruise ship kung bakit maraming Pilipino o marami sa mga kababayan natin at tumatangkilik dito para sa kakaibang travel experience. Habang mas nagiging abala ang pang-araw-araw na buhay, mas dumarami rin ang mga biyaherong naghahanap ng bakasyong hindi lang pahinga, kundi isang kumpletong karanasan. Isa sa mga unti-unting nagiging sikat na option ay ang cruise vacation. Isang uri ng paglalakbay na pinagsasama ang relaxation, entertainment at discovery sa iisang biyahe. Isa sa mga cruise line na kilala sa ganitong klase ng immersive experience ay ang Royal Caribbean. Isa sa mga dahilan kung bakit pinag-iipunan ng iba ang ganitong karanasan ay dahil mayroon itong konseptong vacation in a box. Sa halip na magpalipat-lipat ng hotel o magmadali sa biyahe, isang beses ka lang mag-check-in at mula roon tuloy-tuloy na ang bakasyon. Kasama na rito ang tirahan, karamihan ng pagkain na kadalasan ay mga buffet at fine dining, libangan at pagbisita sa iba't ibang destinasyon na nagbibigay ng mas maayos at stress-free na travel experience. Sa loob ng barko, halos hindi nauubusan na maaaring gawin. May mga palabas at performances na pang-international ang kalidad, may live music at themed nights, at may mga activity na pwedeng salihan mag-isa man, kasama ang pamilya o barkada. Para sa mga gustong magpahinga, may mga tahimik na espasyo at view ng dagat para makapagmuni-muni. Ang Royal Caribbean ay kilala sa mga makabago at adventure-packed na barko na dinisenyo hindi lang bilang transportasyon, kundi bilang mismong destinasyon. Mula sa surfing simulators at skydiving style experiences hanggang sa observation pods at water attractions, nagiging bahagi ng biyahe ang mismong kasiyahan sa loob ng barko. Hindi rin papahuli ang entertainment. Tampok ang Broadway-style shows, live performances, comedy acts at productions na bihirang makita sa karaniwang bakasyon. Dagdag pa rito ang sari-saring dining options, mula casual buffet hanggang specialty restaurants na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa bawat pagkain at nagiging bahagi ng travel memories ng mga pasahero. Isa pang dahilan kung bakit sulit pag-ipunan ng cruise ay ang destination experience. Sa isang biyahe, posible makabisita sa dalawa o higit pang lugar, makaranas ng iba't ibang kultura at makapili ng shore activities na swak sa interes ng bawat biyahero nang hindi kinakailangang magpalit-palit ng hotel o mag-ayos ng hiwa-hiwalay na biyahe. Bagamat hindi ito tinuturing na budget travel, mahalagang magkaroon ng ideya sa posibleng gastos. Para sa konteksto, ang mga maikling cruise na may 3 hanggang 5 gabi ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang $300 hanggang $600 kada tao o nasa 16,800 hanggang 33,600 pesos, depende sa destinasyon at panahon. Ang mas mahahabang biyahe naman ay maaaring umabot sa $800 pataas, lalo na kung mas exotic ang ruta. Para sa marami, ito ay pinag-iipunan at pinagpaplanuhan, hindi minamadali dahil sa halaga ng karanasang kapalit nito. Para sa mga pamilya, nagiging pagkakataon ito para sa tunay na bonding. Para sa magkakaibigan, nagiging espasyo ito para magsaya at mag-explore. At para sa first-time cruisers, nagsisilbi itong magandang panimula sa isang uri ng paglalakbay na kakaiba sa nakasanayan. Sa huli, ang cruise vacation ay hindi para sa lahat at hindi rin kailangan maging ganoon. Isa lamang ito sa maraming paraan ng paglalakbay. Isang option na pwedeng isaalang-alang kapag may sapat na panahon, kakayahan at hangaring subukan ang isang naiibang karanasan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Nadj Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.